Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong pagre-resupply ng ating Coast Guard. At yung pinag-usapan po ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Indonesian President Widodo. Kasi nandiyan po yung Indonesian President sa ating bansa, no? Talagang ang lakas ni Ninong PBBM, ano? Talagang gustong-gusto siyang bisitahin ng mga ibang leaders, no? Lalo na tong mga karatig bansa natin. Nandiyan po yung India, nandiyan dati. Nandiyan pa nga yung warship ng India sa atin. I think itong ang Indonesia, no? Nakailang balik na rin ito si Presidente Widodo. Okay? Pero bago po yan, bigyan ko kayo ng ulat dito tungkol dito sa sa ating West Philippine Sea, no? Ito ipinorward po to ng ating kaibigan yung nandiyan po sa Palawan, pero iniipon-ipon ko po pa. Ito, nagkaroon tayo ng pagkakataon, may lumabas na bagong fresh na balita tungkol sa ating West Philippine Sea. Isasama na natin ito. Ito po yung ulat sa Inquirer.net, no? Noong January 8. No holiday for PH ship guarding country's waters. Pero bago natin basahin sa inyo ang balita, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like and nagsishare ng ating mga videos. Ganon na rin po sa ating mga bashers. Maraming salamat po sa inyong lahat and may God bless you all. At oo nga pala, malapit-lapit na tayong mag 20k subscribers. Baka naman, no? I-share nyo pa po ito at sana marami pang mag-subscribe sa ating channel at maabot natin yung 20k, no? At salamat sa suporta ninyo, sa pagtitiyaga ninyo na mapanood ang ating video na may kasamang medyo mga joke, no? Tulad nito, kasi meron dyan si Buwakang Ina, ginaganto-ganto ang ating First Lady, ang ating Presidente, ang ating gobyerno. Ito, mas malakas ito. Tinago ko na nga si Harry Potter kasi pagod na siya sa kaka-expelyama at baka ma-expelyamas na tong mga Buwakang Inang ito. Diba? Yung isa nga, kinasuhan na. Sana may masilo ito. Professor Dumbledore wand. Sana may masilo ka. Lalo na to. So ito po, no, sa West Philippine Sea, ayan po, tignan nyo po itong barko natin. No? The BRP Gregorio del Pilar, no? Anchor of El Nino, Palawan. New Year's Day pa yan, pero binalitan lang nung January 8, nung Lunes. So ibig sabihin, walang holiday vacation itong mga to. Which is very good. Siguro rotation yan. Rotation. No? Hindi naman pwedeng walang bakasyon. Kailangan din nilang mag-upload ng stress. Kayo naman kung ano-anong iniisip nyong i-upload eh. Basahin po natin itong mga balita. No? Akala nyo military lang at itong mga walang holiday, no? Hindi po. 24 hours yung mga yan, kasama na ang hospital, ang mga bombero, ang kapulisan. Hindi lang po yung mga AFP kasi kailangan ng 24-hour service ang mga yan. Nagro-rotate lang sila. Meron nga po akong kumpare dito, sabi niya, langya, ako ang natoka ng ng holiday. Sa akin napunta holiday. Sabi ko naman, di double pay ka, holiday pay. Buti nga kung ganun eh. Di ba? Kasi po dito, ewan ko lang po sa atin, no? Kasi po dito, i-segue lang natin para naman matuwa-tuwa kayo, hindi masyadong seryoso, di ba? Sabi dito, base sa labor code, no? Ewan ko lang po sa ibang state, no? Sa California, ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, kasi nagtrabaho po ako sa payroll department, sa HR. That was a long time ago. Hindi ko na alam kung ano na yung mga bagong ngayon law regarding the labor code. Pero ang pagkakaalam ko po, minsan
pag ikaw ay nasa medical, particularly pag ikaw are nurse, ganon, no? Depende po yan. Kung may tinatawag silang alternative work week. Yung alternative work week, 3 days straight ka, na 12 hours. It will be considered 40 hours. Pero walang overtime. Walang double time yun. Ngayon, kung pinapasok ka dahil siguro hectic, busy, kulang ng tao, at na-accomplish mo na yung 40 hours mo in a 3-day period, pag pumasok ka, baka yun, meron ka ng overtime or double time. Pero sa regular po, yun na, standard, 8 hours a day. Pag lumagpas ka ng 8 hours, hindi ka lumagpas ng 12 hours, you have overtime. Pag lumagpas ka ng 12 hours, may double time ka na. At meron ka pang night differential kung aabot ka ng night differential. Ganun po yun. Kung masipag ka, halimbawa may umabsent, ay naku, pag napausapan ka, kaya nga sabi, no? Kaya siguro si Lenlen, nung sinabi niyang 18 hours siya nagtatrabaho, baka ganun, nasa medical din si Lenlen nun. Ang alam ko po, mga medical personnel yan. Talagang saludo po tayo dyan, lalo na yung mga fireman, kung may sunog dito, ay naku, kawawa po talaga. No? Kaya saludo po ako sa mga frontliners, sa mga lahat po ng frontliners, medical, fireman, lahat po yan sila. Dahil sila ang ating mga nasa unahan, no? 'Di ba? Ito po mga kababayan, basahin na natin, sinegway lang natin. Pasensya na po kayo. Aboard the BRP Gregorio del Pilar, West Philippine Sea, the Gregorio del Pilar PS-15 was steaming in the middle of a vast dark ocean a few hours away from its destination in El Nido, Palawan, when the clock struck midnight on New Year's Eve. The crew were far away not just from their loved ones, but also from the festivities on land. O ibig sabihin, talagang na-miss nila yung celebration. Pero pwede naman kayo manood dyan, di ba, ng fireworks kung meron man. Ang problema nga lang, hindi nyo makapiling ang inyong mga pamilya during the holiday, yung New Year, no? Kasi karamihan po, no, sa kasabihan natin na dapat when the clock strikes midnight at January 1st, yung December 31st at nag-struck ng midnight, January 1 na, dapat sama-sama kayong magpapamilya. O paano naman yung mga nasa abroad? Probably via Zoom. At least na magkakasama kayo. Ibig sabihin nun, it's the family that binds. Yon, yung tayo magpapamilya, no? Kasi alam nyo na, tayong mga Pilipino, binavalue natin ang samahan ng pamilya. Meron mang mga hindi pagkakaunawaan, no? Tulad nung si ate ng bayan ninyo. Pero family is family. Sabi nga nila sa ng iba, blood is thicker than water. Hindi tulad ni ate ng bayan. So yan lang po yung ibabalita natin sa inyo na no holiday for Philippine ship guarding country's water. Kasi pag tayo ay nagbakasyon, nag-holiday, nako! Baka maulit na naman yung swarming ng mga Chinese maritime militia nila o kaya yung Coast Guard nila o yung mga fisherman nila. Alam nyo naman yung mga yan, para pong mga langgam yan Swarming swarming. Sabi nga nung isang manyaga, invasion. Invasion. So, alisan po natin yan. Ito ang maganda. Ito latest. Sa Philippine News Agency. Ito, binerify ko na po. Lahat po nang napuntahan nating news sa GMA, sa Inquirer, binalita po ito. Pero kunin na lang natin sa Philippine News Agency. At least, talagang totoo. Hindi tayo magpi-fake news. Philippine Coast Guard completes resupply mission in Kalayaan Islands. Oy, Kalayaan Islands naman pala. Buti na lang. Hindi sa Ayungin. Kasama ba yung Ayungin? Oy, friend, tell me, di ba Kalayaan Islands to kasama ba diyan yung Ayungin? Ito, bababasa natin. Remind me again, kasi alam mo naman ng friend mo, medyo mapurol na ang right side of the brain. Kasi on the right side, nothing is left. On my left side, nothing is right. Ito po. The Philippine Coast Guard has completed a week-long. Week-long Week-long. Ibig sabihin, isang linggo yan. Parang isang linggong pag-ibig sa dagat.
Lunes, kami ay naglayag. Martes, naglalayag pa rin kami. Miyerkules, nasalubong ko ang mga Tsekwa. Huwebes, natatanaw ko na ang isla. Biyernes, lumalapit na kami sa isla. O, Sabado, dumaong na kami sa isla. Linggo, ayun, na-drop na namin ng supply. Di ba? Ganun. Week-long eh. Joke lang po. Week-long rotation and resupply mission in the West Philippine Sea despite being shadowed by Chinese Coast Guard vessels. Oy, talaga naman. Shadowed lang na. Anino. Sa Tagalog, anino? Hindi, multo. Ang mga multo sa West Philippine Sea. Sino? Mga Tsekwa. May bago na naman tayo. Sino ang amo ng mga multo? Si Tamilmil. Yung Tamilmil ninyong Vice President, no? Ay, nako. Despite of being shadowed daw. No? Yung bang sinusubaybayan, tinitailgate, o minaman-maman. Pero ako sa kanila ang shadowed, multo sa West Philippine Sea. Yan. In a statement on Wednesday, the PCG said multi-role response vessels, BRP Cabra and BRP Sindangan, conducted the RORE o yung resupply mission from January 3rd, after New Year lang ito, January 3rd is Wednesday, last Wednesday, until Tuesday, when they arrived at the port of Buliluyan in Badaraza, Palawan. Oh, sa Palawan na naman. Shout out sa mga taga Palawan, ano? Sana may magbigay sa akin ng isda dyan. Kamusta na po si Baby Tokis Pawikan? Lumalaki na ba? Namomonitor nyo na ba? Ano ba pinapakain nyo kay Baby Tokis Pawikan? During the mission, it said the vessels and their crew delivered essential supplies to Philippine Coast Guard personnel deployed at the Kalayaan Island Group. O, ito daw po. Especially at Lawak Island, Panata Island, and Pag-asa Islands. Uy, ang dami nyong provisions. Good job! Good job! No? Okay, good job po kayo. No? Members of the Philippine National Police Maritime Group also took part in the mission. Coast Guard District Palawan Commander Captain Dennis Labay lauded the PCG personnel stationed in these islands for actively serving at parplank units in the West Philippine Sea, especially during the holiday season. Okay. While we fully understand that it is part of their job, we also want to lift their morale by allowing them to see their families after performing their duties for the nation. Then they will prepare and be ready to be deployed again. Ganun talaga. Ganun talaga yan. Pinasok nilang trabaho yan. So dapat gampanan nila yung trabaho nila. Okay? Yun ang ano nila, yun ang ginusto nila eh. No? Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gilgaban said these islands will undergo improvements this year and earmark PCG fiscal year 2024 additional budget for infrastructure development to boost response and monitoring capabilities in the West Philippine Sea. Remember, di ba, yung huli kong balita, yung nailagay na yung monitoring, yung radar. Yari sila, no? Kayong mga Tsekwa, akala nyo hindi kami marunong mag-develop ng technology namin, ha? Kasi marami na po kaming mga kalabaw. Nanganak po yung kalabaw namin, no? Eh si Robin, hindi nanganganak yung kalabaw niya. Baog yata yung kalabaw niya. Diba? In a message to reporters, PCG spokesperson Commodore Armando Balilo, hindi po ito yung spokesperson ng PCG para sa West Philippine Sea. Si Commodore Tariela po yun. Ito ang spokesperson, si Commodore Balilo, ito yung spokesperson ng kabuang Philippine Coast Guard. Baka malilito kayo, ha? Said the mission went smoothly with no confrontations with any Chinese vessels. However, Balilo said a Chinese Coast Guard vessel was spotted to have monitored and shadowed the PCG vessels during the mission. Sa akin lang, no? Sa aking sapantaha, baka naman, yung isa nating kalabaw ay umalalay sa atin. Baka naman, tatanong lang po,
Coast Guard. Baka naman, hindi nyo lang sinama. Kaya nag-shadow lang yung multo sa West Philippine Sea na mga Chekwa dahil nandyan yung kalabaw natin na nakasubaybay. Ayun lang ha. Tatanong lang kasi hindi naman po ako eyewitness doon. No? Siguro ayaw din tayong i-inform kasi that's a sensitive information. Kaya nagtatanong na lang tayo. No? Gusto ko lang alamin. Bakit hindi nang harang-harang? Kasi hindi ayungin? Hindi Baho di Masinloc? Di ba? Gaano po kalayo itong mga ating Kalayaan Island na tatlo? Yung sinabing especially Dalawak, Panata, and Pag-asa Island. Diyan po sa ating Palawan. Kasi yung Ayungin Shoal is 105 nautical miles away from the Palawan. Yung Baho di Masinloc, alam ko Zambales po yan. Hindi ko po alam kung gaano kalayo. Di po ba? O ang tanong. Di ba? Baka naman. Ha? Tinamad na. Yung mga multo sa West Philippine Sea. Or, ang dami kong iniisip no? Or, una, baka tayo ay sinabayan ng ating kalabaw. Or, tinamad na yung mga Chinese, nakakasawa na lang, water cannon na lang, biyahan mo sila dyan. Hindi naman tayo ginugulo, di ba? Or, pinalahanan yung mga Chekwa nung kanila dun sa Beijing, bayaan nyo muna dyan. New Year naman. Hindi naman sila nagnanakaw, magbibigay lang yung pagkain yan. Yun ang magandang kung ganun man, mga kababayan, that was what you call humanitarian effort on the Chinese part. O di ba walang gulo? Di ba? Wala na yung mga, ay ganito, putet-puteta. Nang show. Ayun lang po yung sa akin, ha? Hindi ko po kayo binibigyan ng naratiba. Yun lang, nagtatanong lang tayo. Baka naman, di ba? At least, bagong taon, bagong buhay, yung mga multo ng West Philippine Sea. Tingnan ang mga susunod na kabanata. Okay? Labas na tayo dito. Kasi po, mga kababayan, meron pong maganda. Ha? Nandiyan po yung presidente po ng Indonesia na kaibigan natin. Mag-segue ako sa inyo. Dito po sa lugar namin, dyan sa nag-iisang mall namin. Nag-iisa lang, wala nang iba. Kaya dito mga kababayan, hindi po tulad to ng malaking city. No, sa LA, pag lumabas ka, I wanna go to this place na yung mga pangmayayaman. May grocery nga dyan na pangmayayaman. Makakita ka ng mga Hollywood stars. Pero yung presyo ng bilihin, putik, doble. Meron po. Sabi nung anak ko, minsan nandiyan kami. Dad, let's go to this store. I want it to show it to you. Ako naman, alam niyo naman ako boxingero din ako. Putik, mga kababayan, ang sarap talaga. Fresh na fresh yung mga pagkain. Nung sinabi ko, bakit parang ibang-iba to pinupunta nating store? Sabi niya, Dad, this is where the A-listers go. What do you mean A-listers? The Hollywood stars. Really? Oh yeah. You can just sit down there and probably some of the stars will stop by here. I hope I can see Keanu Reeves. Si Keanu Reeves po, napakaganda ng attitude niya. No? Wala naman ako nakitang star na dumaan doon. Sabi, nahanap ko si Keanu, kaso wala. Kasi po si Keanu Reeves, nagpunta po dito sa amin. May picture po siya nung anak ko. Ang maganda kay Keanu Reeves pag nagpapapicture, yung kamay niya, hindi niya nilalagay. Lalo na sa mga kababaihan. Para po iwas kontrobersya siya. Yun ang maganda. Down to earth si Keanu Reeves, mga kababayan. That's why I watch his mga movies. No? Tagang tinawagan pa ako ng anak ko. Hey Dad, Keanu Reeves is in this store. Come on, let's go. Really? Kaso sabi ko, susundo pa ako ng kapatid niya. Just take a picture. Madala mo sa akin. Kasi yung sa mall namin, meron doon, yung nagbibenta sila pagkain. Empleyado siya. Indonesian. Pag pupunta ako doon sa store niya, meron akong laging 10% discount. Indonesian yun. How's your president? Sabi ko gano'n. Widodo. Yeah. It's good. Kami. Siyempre, tinamang presidente nila. Friends tayo. Ganyan sana. Mga multo ng West Philippine Sea. Di ba? Yung mga kakampi ni Tamil Mil. Di ba? Ganyan. Ito po. May papanood po akong video sa inyo. Courtesy again, UNTV.
UNTV, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo at so far hindi nyo po ako kinaka-copyright. Sa mga nanonood sa atin, kung di pa kayo nakasubscribe sa UNTV YouTube channel, subscribe po kayo. Yan po, hindi magpi-fake news at sila po ay makajos. Okay? Shout out po again UNTV, pahiram po ng inyong balita. This is just 2 minutes and 32. Ito po yung PH at Indonesia, palalakasin ang depensa at joint patrol, warfare aircrafts, at alam ko may submarine pa dito. Inalok ni Presidente Widodo. Ay, ang ganda. Okay, ito po, panoorin natin. President Widodo and I had a fruitful and honest discussion on regional events of mutual interest, such as the developments in the South China Sea and ASEAN cooperation and initiatives. Kabilang ang usapin sa South China Sea sa tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Indonesian President Joko Widodo sa kanilang pagpupulong sa Malacanang kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, nagkaroon sila ng tapatan talakayan ni President Widodo hinggil sa development sa rehiyon, partikular sa South China Sea, at parehong naninindigan ang dalawang lider sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ayon sa Indonesian President, nagkasundo sila ni Pangulong Marcos na palakasin ang defense, joint patrol at crossing agreements ng dalawang bansa. Di bidang politik dan keamanan, kami sepakat We have agreed to strengthen border cooperation, and I've conveyed the importance of accelerating the revisions of the Border Patrol Agreement and Border Crossing Agreement, the settlement of continental shelf boundaries, and the strengthening of defense cooperation, including defense equipment. termasuk alutsista. Una nang ipinahayag ng Indonesian Ambassador ang kahalagahan na repasuhin ang kasalukuyang legal framework sa border patrol, security at counter-terrorism cooperation ng dalawang bansa sa gitna ng patuloy na banta ng cross-border crimes. Sa bilateral meeting, inalok rin ni President Widodo si Pangulong Marcos ng isang maritime patrol aircraft. I also seek your excellency support related to purchase of anti-submarine warfare aircrafts for the Philippine Navy from PT DI Indonesia. Sinaksihan rin ng dalawang lider ang paglagda sa kasunduan ukol sa enerhiya, layon ng pinirmahang Memorandum of Understanding o MOU sa energy cooperation na matiyak ang energy security ng dalawang bansa. Sa ilalim ng kasunduan, palalakasin ang pakikipagtulungan ng dalawang gobyerno sa business sectors, lalo na sa panahong kulang ang supply ng enerhiya, partikular na sa coal at liquefied natural gas o LNG. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. So yan po, no, mga kababayan, talagang pinagtibay po ng dalawang bansa ang kooperasyon. Lalong-lalo na sa border security, diyan po sa maritime issues natin. No? Sabi na nating South China Sea o West Philippine Sea kasi meron din pong ang claim ang Indonesia diyan. Pero at least ito, no, maganda po ang gesture. Sa akin po payag na payag ako diyan. As long as na sabi nyo, we share the waters. What is yours is yours, what is mine is mine. We don't have to occupy all of that. Kasi ang lagi kong contention, mga kababayan, yan ay ipinagkaloob ng Diyos. Now, it's up to the different countries how to share the resources of that land. Di po ba? O tulad nitong Indonesia, they want to have a really good relationship to our country. Di po ba? Ano sinasabi ni Presidente Widodo? Na gusto nyo nga, bibili tayo ng, ano yun? Aircraft ba yun, no? Warfare aircraft eh. May narinig ako submarine eh. Oh? At napanood ko rin dito sa isang report nitong UNTV na may submarine nga. Gusto tayong i-offer ng bili daw tayo ng submarine sa kanila. Saka ano to? Warfare aircraft. Oh, ibig sabihin, bili tayo aeroplano sa kanila? O magbili tayo ng aircraft carrier sa kanila? Kayo na po, no? Pero ang gusto nila, border security. Diyan po sa katubigan, no? Ang ganda. Ang ganda nito. At least kitang-kita nyo na nakikiisa ang Indonesia sa atin.
siguro naharas din sila ng China o whatever kasi itong China palalo to itong mga multo ng West Philippines di po ba? O dadagdagan na lang natin yung balitang napanood nyo sa UNTV. Again, UNTV, maraming salamat po, shout out po sa inyo. Dito po sa ulat ng Philippine News Agency para po legit na legit, hindi tayo magpi-fake news. O, anong sabi dito? PBBM, Widodo tackle South China Sea issue, uphold commitment to UNCLOS. O doon, napakinggan nyo rin to doon, di ba? O, talagang gusto nilang i-ano ang UNCLOS, yung United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang China, member nga dyan, kaso nagmimistula silang Diyos dyan sa West Philippine Sea. Yung sinasabi nilang Code of the Conduct of the Sea, sila ang arbiter, sila ang police, sila ang army. Kawawa naman yung mga ASEAN nation na pumirma doon. Isa tayo doon. Very one-sided po yun, yung Code of Conduct of the Sea na inano ng China. Kaya dito mababasa natin ano yung gustong mangyari ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito, basahin lang po natin dito, no? President Widodo and I held a fruitful and honest discussion on regional events of mutual interest, such as the development in the South China Sea and ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, cooperation and initiatives. The Philippines and Indonesia affirm our insistence on the universality of UNCLOS, which sets out the legal framework that governs all activities in the oceans and in the sea. Yun itong hindi kinikilala ng China. Ngayon, kung tingin nila, tulad nung sinasabi lang tayo nagpro-provoke, tayo yung kung may joint patrol tayo sa ibang bansa, sa kanila isa-cite itong international law. Hindi nga sila makapag-cite ng what specific international law ang binabiolate natin. Di po ba? Widodo said he and Marcos also emphasized the need to strengthen the ASEAN unity and centrality as well as to uphold the principles of international law and become a positive force for peace, sustainability, and prosperity. In November last year, Marcos urged his fellow ASEAN leaders to craft a new code of conduct in the South China Sea. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Actually, may vlog tayo dyan. No? Sa isang article ng The Diplomat, sinabi nila ito. Diniscuss nila itong code of conduct in the South China Sea na siyang ang nagbuo niyan ay ang China. Very advantageous sa kanila pero very disadvantage sa mga ASEAN countries na pumirma dyan. Diba? Kaya nga sabi ng Pangulo, we have to create a new one kasi nagmimistulang Diyos ang China dyan. No? Yung pinapaboran nitong si Tamil Mil. Considering the slow negotiations on the proposed sea code between the 10-man regional bloc and China. Kasi ang China hindi umuo dyan eh. No? Sinisita nga nila si Pangulong Bongbong dyan. Kasi pabor na pabor sa kanila. Kayo ba papayag kayo? Na pabor sa kabilang panig yung usapan? Hindi pwede. Dapat fair. Marcos' call came amid China's provocative actions in the South China Sea. China, the Philippines, and several other littoral states have competing claim in the South China Sea, with Beijing claiming about 80% of the contested waters. Baliktad po eh. Kasi sa 2016 ruling, yung inaward sa atin, yung kanilang 80% claim o yung 9 dash line nila dati, binasura po yun. O ngayon, ayaw nilang tanggapin. Kasi talo sila. Yun ang malaki diyan. Ang sarap ang sarap. Kakasar. 'Di ba? Addressing regional challenges, sabi dito. In his remark before his bilateral meeting with Widodo, Marcos said the Philippines and Indonesia must work together to address the present challenges in the region. Marcos made the call as he recognized Indonesia as one of the Philippines' closest friends and regional partners. O, di ba? What happened to our neighbor Malaysia? Oy, mga Malaysian, friends tayo Quote, our many commonalities in geography, history, and culture have fostered deeper and more comprehensive engagement at various levels, spanning defense and security,
maritime operations, trade and investments, tourism, people-to-people exchange, amongst many others, and I might add, strengthening government-to-government relationship. As like-minded developing nations, the Philippines and Indonesia both aspire for the ASEAN commonality that is peaceful, stable, and prosperous. As neighbors, we must remain united in addressing the many challenges that our region now faces. O ayan, Widodo said he is delighted about the positive progress on the implementation of the two countries' action plan. He, however, acknowledged that the Philippines and Indonesia need to take more concrete steps to strengthening their political, security, and border cooperation. So, tama naman po yan. Oh? There are many things that still need to be improved, Widodo said, adding that he seeks the Marcos administration's support for the Philippine Navy acquisition of submarine warfare aircraft from Indonesia. Ayun, submarine warfare aircraft from Indonesia. Ay, nilalako niya po yung kanilang warfare aircraft. Ay, nako, Pangulong Bongbong, sana kung meron tayong budget dyan, ilabas mo na kasi yung Marcos Wealth. Di ba mga kabayan, yung sinasabi ni Madam Imelda? No, if you will implement the Marcos Wealth, bayaran nyo muna yung 14 point something trillion dollars na utang natin. Tapos, oy, nako, happy na naman ng mga government official mangurap. No, sana nga magkatotoo yun na magamit na ang Marcos Wealth, no? At the same time, mga kababayan, ito segue na lang natin, marami pong nananawagan ng mga kababayan natin, no? Hindi naman sa pambabastos kay Presidente Widodo. Sana naman mapakinggan po yung panawagan o kahilingan ng pamilya ni Mary Jane Velasco, no? Matagal na rin pong nakakulong si Mary Jane Velasco, no? Hopefully may humanitarian reason po, no, onto the people of Indonesian and to their president, if you find some place in your heart na mapatawad nyo, bigyan nyo ng clemency si Mary Jane Velasco, but it depends on your justice system. Yun lang yung panawagan natin. Makiisa na rin po ako sa panawagan natin na sana, no, with your good heart and with the guidance of the Lord, mapatawad nyo na si Mary Jane Velasco. Yun lang po mga kababayan. Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.